Kung sabihin ko sa'yo na buong buhay mo ay nilinlang ka, na wala talagang sinuman na mas mahusay kaysa sa'yo. Parang kalokohan, hindi ba? Ngunit manatili ka hanggang sa huli dahil ngayong araw ay matutuklasan mo na ang tunay na kaibahan ng taong nagtatagumpay at ng taong nabibigo ay hindi nakasalalay sa swerte, talento, o pribilehiyo kundi sa isang bagay na matagal nang nasa loob mo. Alam mo ba kung ano ang unang hakbang upang makamit ang anumang bagay na minimithi mo sa buhay? Hindi ito pera, hindi ito swerte, hindi rin ito talento. Ito ay pagnanasa. Hindi isang basta-bastang pagnanasa, kundi isang nag-aapoy at halos nakabibighaning hangarin. Ayon kay Napoleon Hill, bawat dakilang tagumpay ay nagsisimula sa isang ideya na sumasakop sa isipan, umaagaw ng tulog, at nagpapabilis ng tibok ng puso. Kaya narito ang isang tanong na maaaring gumising sa iyo: ano ang pangarap na nag-aalis ng iyong tulog? Ano ang layunin na kapag naiisip mo pa lamang ay kumikislap ang iyong mga mata, ngunit kasabay nito ay nararamdaman mo ang takot? Karamihan ng tao ay ginugugol ang buong buhay sa pagnanais ng mga bagay sa malabong paraan. Nais kong yumaman, nais kong magkaroon ng kapayapaan, nais kong magkaroon ng mas maraming oras. Ngunit ang mga malalabong hangarin ay nagbubunga lamang ng malalabong resulta. Natutunan ito ni Hill noong siya ay napakabata pa, nang hamunin siya ni Andrew Carnegie na italaga ang 20 taon ng kanyang buhay sa pag-aaral ng mga pinakamatagumpay na tao sa kasaysayan. Maaari sana niyang tanggihan, maaari niyang isipin, imposible ito, wala akong pera, wala akong koneksyon, wala akong oras. Ngunit tinanggap niya. Ang sandaling iyon ang naging buhay na patunay na ang nag-aapoy na pagnanasa ay mas makapangyarihan kaysa sa anumang dahilan o palusot. Ngayon, isipin mo naman ang sarili mo. Ilang beses ka nang tumalikod sa isang pangarap dahil pakiramdam mo'y napakalayo nito? Ilang beses mong ipinagpalit ang isang mahalagang layunin para lamang sa isang maliit at panandaliang kasiyahan? Halos lahat ng tao'y dumaraan dito. Gusto nilang pumayat ngunit sumusuko agad sa unang tukso. Gusto nilang magsimula ng negosyo ngunit nawawalan ng loob sa unang balakid. Gusto nilang baguhin ang buhay nila ngunit hindi kailanman tunay na nagkakaroon ng buong paninindigan. Dito malinaw na nakikita ang kaibahan, ang mga nagwawagi ay hindi basta-basta nagnanais. Sila'y nagiging abala, halos nahuhumaling. At pinatutunayan ito ng agham. Ayon sa pag-aaral ng Dominican University of California, kapag isinulat mo sa papel ang iyong mga layunin, tumataas ng 42% ang posibilidad na makamtan ang mga ito. Alam mo kung bakit? Dahil ang isang ideya na malabo ay nagiging malinaw at konkreto, at nagiging paalala sa iyo ng iyong pananagutan. Kaya narito ang isang simpleng pagsasanay: kumuha ka ngayon ng papel at isulat ang bagay na pinakananais mo. Hindi ang inaasahan ng lipunan, hindi ang ligtas na pagpipilian, kundi ang talagang nagbibigay sigla sa iyo. Pagkatapos, ipikit ang iyong mga mata at isalarawan sa iyong imahinasyon na natutupad na ito. Isiping ikaw mismo ay nabubuhay sa pangarap na iyon, nararamdaman mo ito, nakikita mo ang bawat detalye, saan ka naroroon, sino ang kasama mo, ano ang nararamdaman ng iyong katawan. Ang gawaing ito ay hindi sa lamangka, kundi isang ehersisyong pangkaisipan. Ginagamit ito araw-araw ng mga atleta sa Olimpiko, ng mga bilyonaryong negosyante, at ng mga tanyag na artista. Hinuhubog nila ang isipan upang maniwala na ang tagumpay ay tiyak ng mangyayari. At kapag naniwala ang isipan, ito ay nagsisimulang kumilos upang gawing totoo ang bisyong iyon. Ngunit huwag mong ipagkamali, hindi sapat ang basta maglarawan sa imahinasyon. Kailangan mong kumilos na parang tiyak na ang tagumpay. Ang problema, maraming tao ang naghihintay pa ng perpektong oras, ng perpektong kalagayan, ng ganap na katiyakan na magtatagumpay sila. Ngunit alam mo kasing ganda ng pagkakaalam ko, ang oras na yon ay kailanman hindi dumarating. Ang tagumpay ay hindi lumalapit sa mga naghihintay. Ang katuparan ay dumarating lamang sa mga tunay na nagpapasya na abutin ito. Ang pagnanais na walang kasamang pagkilos ay nananatiling pantasya lamang. Ang pagnanais na may kasamang tuloy-tuloy na pagkilos ay nagiging kapalaran. Kaya't tatanungin kita ngayon, ano ba talaga ang ninanais mo ng sapat upang kayanin mong humarap sa paulit-ulit na pagkabigo ng hindi sumusuko? Si Edison ay nabigo ng higit sa 1,000 ulit bago niya nalikha ang bombilya, ngunit hindi niya tinawag na kabiguan ang mga yon. Ang sabi niya, natuklasan ko ang 1,000 paraan kung paano ito hindi gumagana. At iyan mismo ang nagtatangi sa mga nakakaabot sa kanilang mga pangarap mula sa mga taong nananatiling nangangarap lamang.
Ang naglalagablab na pagnanais ay nagiging dahilan para bumangon sa bawat pagkadapa. Maaring isipin mo na kulang ka ngayon sa lahat ng kailangan. Baka kulang ka sa pera, baka kulang ka sa kaalaman, baka wala kang sapat na suporta. Subalit ang totoo, ang pinakamakapangyarihang yaman ay nasa loob mo na, ang matinding pagnanais. Kapag talagang naging obsesyon mo ito, tiyak na makakahanap ka ng paraan. Ang mundo ay yumuyuko sa harap ng taong hindi tinatanggap ang isang sagot na hindi. Kaya pag nilayan mo, ano ang layunin na kaya mong isulat ngayon, na siyang magpapatayo sa iyo mula sa kama araw-araw na may sigla, kahit wala ni isang naniniwala sa iyo. Hindi mahalaga kung gaano ito kalayo. Ang mahalaga ay kung sapat ang lakas ng pagnanais na yon upang hindi ka sumuko kahit tila lahat ay bumabaliktad. Sapagkat doon ipinapanganak ang mga tunay na nagtatagumpay. At kung iniisip mong teorya lamang ito, alalahanin mo, si Napoleon Hill ay hindi mayaman, hindi sikat, at hindi rin kabilang sa mga makapangyarihang tao noong nagsimula siya. Ngunit taglay niya ang pagnanais. At iyon lamang ay naging sapat upang magbukas ng mga pinto, maglapit sa kanya sa mga pinakamalalaking pangalan ng kanyang panahon, at baguhin ang kanyang buhay tungo sa isang pamana na hanggang ngayon ay nagbibigay inspirasyon sa milyon-milyong tao. Kung naging epektibo ito sa kanya, bakit hindi ito magiging epektibo para sa iyo? Ilang ulit ka na bang naniwala na hindi mo kaya? Ilang ulit ka na bang sumuko dahil may nagsabi na masyadong malaki ang iyong pangarap o dahil nakumbinsi mo ang sarili mong hindi ka handa? Sabi ni Napoleon Hill, anuman ang maisip at paniwalaan ng isipan ng tao ay kayang makamtan. Ngunit may nakatagong kondisyon sa pangungusap na yon, kinakailangan mong maniwala ng totoo. Kinakailangan mong magkaroon ng pananampalataya. Hindi pananampalatayang panrelihiyon, kundi isang matibay at hindi matinag na paniniwala sa iyong sarili, ang katiyakang anuman ang mangyari, aabutin mo ang nais mong marating. Ang katotohanan ay karamihan sa tao ay naniniwala lamang kapag maayos ang lahat. Kapag may sobra silang pera, kapag may dumarating na papuri, kapag tila lahat ng bagay ay tama ang takbo. Ngunit ang tunay na pananampalataya ay hindi lumilitaw sa ganitong mga sandali. Ang pananampalatayang tunay na nagpapabago ng buhay ay ang nananatiling matatag lalo na kapag tila wala nang natitirang pag-asa. Kapag ang laman ng bangko ay wala na, kapag nagsara ang pinto, kapag walang sinumang sumusuporta, doon nagiging gasolina ang pananampalataya na naghihiwalay sa mga nagwawagi mula sa mga sumusuko. Tingnan mo si Oprah Winfrey, halimbawa. Ipinanganak siya sa isang mahirap na pamilya, dumanas ng pang-aabuso noong kabataan, at paulit-ulit na tinanggihan. Sinuman sa kaparehong kalagayan ay maaring sumuko na lamang sa tadhana. Ngunit hindi tinanggap ni Oprah ang kwento ng kabiguan na nais ipilit sa kanya ng mundo. Pinaniwalaan niyang may mas dakilang nakalaan para sa kanya. Ang paniniwalang iyon ang nagpatatag sa kanya, kahit patila lahat ng ebidensya ay salungat. At iyon ding pananampalataya ang siyang naglatag ng isa sa mga pinakakahanga-hangang karera na nasaksihan ng mundo. Ngayon ay nais kong pag-isipan mo ito, ilang mga pangarap na ang itinabi mo dahil masyadong mabigat ang realidad. Ilang beses mo nang pinakinggan ang tinig sa loob mo na nagsasabing hindi ito magtatagumpay at naniwala ka roon. Ito ang katotohanan, ang panlabas na mundo ay palaging susubok na magtakda ng iyong mga hangganan. Ngunit kung hindi mo kukunin ang kontrol sa iyong sariling mga paniniwala, bubugulin mo ang buong buhay mo na isinasabuhay ang kwento na isinulat ng ibang tao para sa iyo. At pinatutunayan din ito ng agham. Ipinapakita ng mga pananaliksik sa positibong sikolohiya na ang mga taong may masigla at positibong paniniwala ay hindi lamang nagtatagumpay sa kanilang mga karera, kundi mas nagtatamasa rin ng mas mabuting kalusugan sa katawan at isipan. Ibig sabihin, ang maniwala sa iyong sarili ay hindi lamang simpleng bagay ng motibasyon, kundi isa ring praktikal na estratehiya sa pamumuhay. Ang iyong isipan ay nagsisimulang salain ang realidad batay sa iyong mga paniniwala. Kung naniniwala kang ikaw ay mabibigo, hahanapin ng iyong utak ang mga ebidensya nito, at itutulak ka sa mga pagpiling magpapatunay ng inaasahan mong kabiguan. Ngunit kung naniniwala kang ang tagumpay ay tiyak na darating, magsisikap ang iyong isipan upang makahanap ng mga paraan, solusyon, at pagkakataon na dati ay tila hindi mo nakikita. Si Napoleon Hill mismo ay nakaranas nito ng buo. Noong taong 1929, nang dumating ang malaking depresyon sa Estados Unidos, halos nawala sa kanya ang lahat, ang kanyang pera, ang kanyang negosyo, at maging ang kanyang kredibilidad. Sa ganoong kalagayan, maraming tao ang susuko. Ngunit pinanatili ni Hill ang kanyang pananampalataya.
Ikinulong niya ang kanyang sarili sa kanyang opisina at, kahit walang katiyakan, sinimulan niyang sulatin ang aklat na Think and Grow Rich. Noong 1937, sa rurok ng krisis, inilathala ang aklat at naging isa sa mga pinakabinabasang akda sa buong kasaysayan. Alam mo ba kung bakit? Sapagkat lubos siyang naniniwala sa kanyang misyon at naipasa niya ang kanyang matibay na pananalig sa bawat salitang isinulat niya. Ang kanyang pananampalataya ay hindi lamang nagligtas ng kanyang sariling buhay, kundi nagbago rin ang buhay ng milyon-milyong tao sa buong mundo. Ngayon, sagutin mo ako, kung sigurado kang magtatagumpay ka, paano ka kikilos ngayon? Ipagsasawalang bahala mo ba ang iyong mga plano? Hahayaan mo ba ang takot na pumigil sa iyo? O kikilos ka ba na para bang nakamit mo na ang bagay na iyong pinapangarap? Ito ang nagtatangi sa mga taong nananaginip lamang at sa mga taong tunay na lumilikha. Ang pananampalataya ay ang di nakikitang tulay na nag-ugnay ng pangarap sa realidad. Maaaring iniisip mo, subalit sinubukan ko na dati at hindi nagtagumpay. At dito pumapasok ang hindi matinag na pananampalataya. Hindi ito tungkol sa paniniwala lamang kapag gumagana ang lahat, kundi paniniwala kahit na ang lahat ay bumabagsak. Ito ay ang pagtitig sa kabuluhan at paulit-ulit na pagsasabi sa iyong sarili, kaya ko ito, makakamtan ko ito, hindi ako titigil. Sapagkat ang tanging tao na kailangang maniwala sa iyo ay ikaw mismo. Lagi at lagi, susubukin ng buhay ang iyong pananampalataya. Ihaharap ka nito sa mga pagsubok, ilalantad ka sa mga puna, at ipaparamdam nito sa iyo ang pagdududa sa iyong sariling kakayahan. Ngunit kung mananatili kang matatag sa kabila ng presyon, at tatanggihan mong sumuko, mapapansin mong pati ang tila imposibleng bagay ay unti-unting yumuyuko sa harap ng taong tunay na naniniwala. At ito ang dahilan kung bakit palagi ang sinasabi ni Napoleon Hill, walang maniniwala sa iyo hanggat hindi ka muna naniniwala sa iyong sarili. Napansin mo na ba kung ilang pagkakataon ang nawala dahil lamang sa kawalan ng desisyon? Tunay na kamangha-mangha ito. Ang hindi pagkakaroon ng kakayahang magpasya ay isa sa pinakamalaking sanhi ng kabiguan sa buhay. Hindi ito kakulangan sa talento, hindi rin laging kakulangan sa pera, at madalas ay hindi rin kakulangan sa kaalaman. Kundi simpleng kawalan ng kakayahang pumili at magpatuloy. Ilang ulit mo nang naranasan ang matigilan, mag-isip, magsuri, at maghintay ng perpektong sandali at sa huli, ang pagkakataon ay basta na lamang naglaho. Pinag-aralan ni Napoleon Hill ang daan-daang matagumpay na tao at natuklasan niya ang isang simpleng konklusyon, lahat sila ay mayroong isang katangiang magkakapareho. Ang kakayahang gumawa ng mabilis at matibay na mga desisyon. At hindi ibig sabihin nito na kumilos ng padalos-dalos, kundi ang pagkakaroon ng tiwala sa sariling kutob, pumili ng landas at magpatuloy ng hindi palaging bumabalik sa tuwing may alinlangan. Sapagkat ang buhay ay hindi nagbibigay gantimpala sa mga naghihintay, kundi sa mga kumikilos. Ngayon maging tapat ka sa iyong sarili, ilang mga pangarap na ang nawala sa iyo dahil naghintay ka hanggang maramdaman mong lubos kang handa. Marahil ipinagpaliban mo ang isang kurso, isang proyekto, isang pagbabago ng karera, o kahit isang pagkakataon sa pakikipagrelasyon dahil hindi ka sigurado. Ngunit narito ang matigas na katotohanan, ang katiyakan ay hindi nauuna sa pagkilos. Ang pagkilos mismo ang nagdudulot ng kaliwanagan. Tanging sa oras na magpasya at subukan mo, saka mo lang malalaman kung ito ay magiging matagumpay. Mga pananaliksik mula sa Universidad ng Princeton ang nagpapakita na ang utak ng tao ay nakapagpapasya sa loob lamang ng ilang bahagi ng isang segundo, subalit tayo mismo ang sumisira sa prosesong ito sa pamamagitan ng sobrang pagbibigay dahilan, pag-imbento ng libu-libong negatibong senaryo na bihira namang mangyari. At habang mas tumatagal ang iyong pag-aalinlangan, mas lumalaki ang tsansa na tuluyan kang sumuko. Kaya't ang mga taong matagumpay ay mas pinipiling magpasya agad at itama na lamang ang landas habang naglalakbay, kaysa maghintay ng walang hanggan para sa isang perpektong sandali. Naranasan mismo ni Napoleon Hill ang katotohanan ito. Sa panahon ng matinding pagbagsak ng ekonomiya, nang ang Estados Unidos ay baon sa kawalan ng trabaho at kahirapan, dalawang landas ang nakaharap sa kanya, sumuko sa kanyang misyon at tanggapin ang pagkabigo o gumawa ng isang mapangahas na pasya. Pinili niyang isulat ang aklat na Think and Grow Rich. Walang katiyakan na ito ay magiging matagumpay, wala siyang seguridad sa pananalapi, at ang mundo sa kanyang paligid ay tila gumuho. Ngunit nagpasya siya. At ang pasyang iyon ay hindi lamang nagbago ng kanyang buhay, kundi pati ng buhay ng milyon-milyong mambabasa sa buong mundo.
Pinapatunayan nito na madalas, ang mismong desisyon ang pintuang nagbubukas ng bagong posibilidad. Ngayon isipin mo ang sarili mong buhay. Ilang taon na ba ang nasayang mo sa kakaisip na magsimula ng isang bagay at hindi mo kailanman sinimulan? Paano kaya kung noon pa ay nagpasya ka? Saan ka na kaya nakarating ngayon? Masakit isipin, ngunit mahalagang pagnilayan sapagkat ipinapakita nito na ang kawalan ng pasya ay may malaking kapalit. Ito'y kapalit ng oras, ng mga pagkakataon, at maging ng iyong sariling tiwala sa sarili. Sa bawat sandaling nag-aatubili ka, tinuturuan mo ang iyong utak na hindi ka mapagkakatiwalaan. Ngunit sa bawat desisyon na iyong ginagawa, kahit pa magkamali ka, mas pinatitibay nito ang iyong tapang, natututo ka at lumalago. At narito ang isang hamon para sa iyo, sa darating na isang linggo, huwag kang lalampas ng 30 segundo bago magpasya sa maliliit na bagay ng iyong araw. Maaaring ito'y ang pagpili ng pagkain, ang pagpapasya kung mag-ehersisyo o hindi, o kahit ang pagsagot sa isang mensahe. Ang simpleng pagsasanay na ito ay huhubog sa iyong isipan upang kumilos ng mas mabilis at may higit na kumpiyansa. Sapagkat kapag natutunan mong magpasya sa maliliit na bagay, mapapansin mong mas madali na ring harapin ang malalaking desisyon. Ang dapat mong maunawaan ay hindi naghihintay ang mundo. Ang mga pagkakataon ay hindi kumakatok ng 2 beses sa isang pintuan. At ang tunay na panganib ay hindi ang paggawa ng maling pasya, kundi ang hindi pagpasya kailanman. Sapagkat ang maling pagpili ay maaari pang maituwid. Ngunit ang pagpiling hindi kailanman ginawa, iyon ang nagiging mabigat na pasanin ng pagsisisi. At ang pagsisisi ay mas mahirap dalhin kaysa anumang pagkakamali. Kung may isang bagay na tunay na naghihiwalay sa mga taong nakakamit ng pambihirang resulta mula sa mga taong nananatili sa karaniwan, ito ay ang dalubhasang kaalaman. Puno ang mundo ng mga taong may kaunting alam sa lahat ng bagay, ngunit bihira lamang ang may lubos na kahusayan sa isang larangan. At ang mismong lalim na ito ang siyang lumilikha ng tunay na halaga. Malinaw ang sinabi ni Napoleon Hill, ang pangkalahatang kaalaman ay maaaring magsilbi lamang para makapagsimula ng usapan, ngunit ang kaalamang espesyalisado ang siyang nagbubukas ng pintuan para sa mga tunay na pagkakataon. Isipin mo kung ilang tao ang kilala mong araw-araw ay nagsusumikap ng walang tigil, ngunit nananatili pa rin sa parehong kalagayan. Ang pagsisikap na walang malinaw na direksyon ay parang pagsagwan ng paikot, inuubos ang lakas ngunit hindi umaabot saan man. Ang pinagkaiba ng karaniwang pagsisikap at ng pagsisikap na nagdudulot ng gantimpala ay nakasalalay sa kung saan mo inilalagay ang iyong lakas at oras. Maaari mong gugulin ang buong buhay mo sa pangangalap ng mga mababaw na impormasyon, o maaari mong piliing maging dalubhasa sa isang larangan na tunay na nakalulutas ng problema sa lipunan. Ang pumipili ng pangalawang landas ay nagiging hindi mapapalitan. Pagmasdan ng ilang huwaran. Si Steve Jobs, halimbawa, ay hindi naman nag-aral ng lahat ng aspekto ng teknolohiya, ngunit siya ay nagtuon ng buong atensyon sa disenyo at sa karanasan ng gumagamit. Ang labis niyang pagkahumaling sa aspetong iyon ang siyang nagtulak sa Apple upang maging isa sa pinakamahalagang kumpanya sa buong mundo. Hindi lamang siya nagnanais gumawa ng mga computer, nais niyang lumikha ng mga makinang may kakayahang kumonekta sa damdamin ng tao. At nagawa lamang niya yon dahil hindi siya nanatili sa ibabaw, lumusong siya ng malalim sa kung ano ang talagang mahalaga. Pinatutunayan ng agham na kapag nag-aaral ang isang tao nang may malinaw na focus at praktikal na paraan, pinapagana nito ang isang bahagi ng utak na tinatawag na prefrontal cortex na may malaking tungkulin sa pagpapasya at sa paglikha ng bago. Iyan ang dahilan kung bakit ang mga espesyalisadong tao ay nakakakita ng mga solusyon na hindi nakikita ng mga karaniwang generalista. Sinanay nila ang kanilang kaisipan upang mag-isip ng masinsinan. At ang ganitong uri ng pag-iisip ang higit na pinahahalagahan sa pamilihan. Ngunit ang kaalaman, kung nananatiling nakatago lamang, ay walang halaga. Ilang beses mo nang nakita ang mga taong nagbabasa ng napakaraming aklat, kumukuha ng iba't ibang kurso, dumadalo sa mga seminar, ngunit nananatiling pareho pa rin ang pamumuhay. Ito'y dahil walang tunay na pagbabago sa simpleng pag-ipon ng impormasyon. Ang pagbabago ay nangyayari lamang kapag nai-apply ito sa totoong buhay. Ang isang kaalaman ay nagiging kapangyarihan lamang kung ito ay isinasagawa at nagbubunga ng aktwal na resulta. Paulit-ulit na iginiit ni Napoleon Hill ang puntong ito dahil batid niya mula sa kanyang sariling karanasan na ang kaibahan ng mga taong umaasenso at ng mga taong naiiwan ay nasa kanilang kakayahang gamitin ang natutuhan. Sa mahabang panahon na kanyang inilalaan sa pakikipanayam sa mga kilalang lalaki tulad nina Henry Ford,
Thomas Edison at Andrew Carnegie, kanyang natuklasan na wala ni isa man sa kanila ang nagtangkang maging dalubhasa sa lahat. Sa halip, bawat isa ay pumili ng isang tiyak na larangan at pinaghusayan iyon. Si Ford ay binago ang buong industriya dahil sa kanyang natatanging kaalaman sa mga proseso ng produksyon. Si Edison ay nagpaikot ng mundo sa bagong direksyon dahil sa kanyang matinding dedikasyon sa imbensyon at sa pagpapaunlad ng mga patente. Si Carnegie na may nakapagtatag ng kanyang imperyo dahil sa kanyang malalim na pag-unawa sa larangan ng bakal. Hindi nila sinubukang maging mahusay sa lahat, kundi pinili nilang maging pinakamahusay sa isang bagay. At ito ang isa sa pinakamahalagang aral para sa bawat tao. Kung nais mong bayaran ka ng lipunan ng mas mataas, kung nais mong makamtan ang pagkilala, kalayaan at mga pambihirang pagkakataon, kinakailangan mong mag-alok ng isang bagay na kakaunti lamang ang may kakayahang maibigay. Dapat ay magkaroon ka ng kaalamang napakalinaw at pinino na nagiging imposibleng mapalitan ka. Kaya itatanong ko sa iyo, inilalagak mo ba ang iyong oras upang maging isa lamang sa karamihan, o buong puso mong pinipili na maging isang tunay na espesyalista? Sapagkat sa huli, hindi ginagantimpalaan ng pamilihan ang mga gumagawa lamang ng pangkaraniwan. Ang gantimpala ay inilalaan sa mga taong naghahatid ng kakaibang halaga. At ang halagang iyon ay isinisilang mula sa kaalamang espesyalisado. Kung may isang salita na tunay na naglalarawan sa mga dakilang nagwagi sa kasaysayan, iyon ay pagtitiyaga. At narito ang isang mahirap tanggapin na katotohanan, karamihan ng tao ay sumusuko ng napakabilis. Nagsisimula sila ng isang proyekto, nahaharap sa unang balakid, at agad na iniisip na hindi talaga ito para sa akin. Subalit ang totoo, walang dakilang bagay na naitatayo ng walang hirap, walang pagkakamali, at walang sakit. Ayon kay Napoleon Hill, ang pagtitiyaga ang katangiang nagbabago ng isang hangarin tungo sa katotohanan. Kung wala ito, kahit ang pinakamalakas na pangarap ay mawawala. Isipin mo kung ilang beses mo nang iniwan ang isang bagay na talagang ninanais mo dahil tila napakahirap. Maaaring isang kurso, isang negosyo, isang paraan ng pagkain, o maging isang relasyon. Dumadating ang pagkadismaya, umaharap ang hadlang, at nagsisimulang bumulong ang isip, sumuko ka na, hindi ito para sa'yo. Ngunit kung titignan mo ng mabuti, mapapansin mong yaong mga nakakarating sa tuktok ay hindi palaging pinakamatalino o pinakanadidiskarteng tao, kundi ang mga tumangging huminto kahit palahat ay nagsasabing magbitiw na sila. Si Thomas Edison ang klasikong halimbawa. Nabigo siya ng higit sa 1,000 ulit bago niya matagumpay na nalikha ang bombilya. Nang tanungin siya tungkol sa napakaraming pagkabigo, ang tugon niya ay, hindi ako nabigo. Nadiskubre ko lang ang 1,000 paraan na hindi gumagana. Ang kasagutang ito, na tila nakakatawa, ay naglalahad ng kaisipan ng mga dakila. Hindi nila tinitingnan ang mga hadlang bilang pagkatalo, kundi bilang mga kinakailangang yugto sa paglalakbay. At huwag mong isipin na ito'y lumang kasaysayan lamang. Ayon sa mga pag-aaral ng American Psychological Association, ang mga taong may matibay na emosyonal na katatagan ay may hanggang 60% higit na posibilidad na magtagumpay sa kanilang mga karera sa mahabang panahon. Dahil ang pagtitiyaga ay hindi lamang nagpapataas ng iyong pagkakataong marating ang iyong nais, kundi pinatitibay din ang iyong isipan at inihahanda ka para harapin ang mas mabibigat na hamon sa hinaharap. Ang pagpupursige ay hindi lamang pagpapatuloy, ito ay ang paglalakas sa bawat pagtatangka. Ang pagtitiyaga ay maihahambing sa paghuhukay para makahanap ng ginto. Marami ang iniiwan ang kanilang pala, kahit ilang pulgada na lang ang layo sa mina. Ngunit ang kakaunting nagpapatuloy, kahit pagod na, kahit walang nakikitang palatandaan sa ibabaw, sila ang nakakahanap ng kayamanan. Kaya't ang tanong, ano ang handa mong ipaglaban hanggang dulo? Dahil kung totoo ang iyong hangarin, ang tanging paraan para mabigo ay ang tumigil sa kalagitnaan. Lahat ng mangyayari bago ang tagumpay ay hindi kabiguan, kundi mga aral. Ang pagtitiyaga ay hindi nangangahulugang hindi ka matatakot, hindi ka mapapagod, o hindi ka magkakaroon ng pagnanais na sumuko. Ang ibig nitong sabihin ay maramdaman ang lahat ng iyon at magpatuloy pa rin. Sa huli, palaging susubukin ka ng buhay. Lagi nitong ilalagay ang mga bato sa iyong daraanan upang makita kung hanggang saan ka handang pumunta. At tanging yaong nagpapatuloy, kahit mukhang wala ng pag-asa, ang nakakatikim ng tunay na tagumpay. Ang pagtitiyaga ang nagsasala sa mga nangangarap at sa mga tunay na nakakatupad. At kung ipapangako mong hindi ka kailanman susuko, darating ang araw na ang tagumpay ay hindi na maiiwasan. Walang nakatagong sikreto, walang mahiwagang formula, ang tunay na pagkakaiba ay nasa loob mo.
Ito ay ang paraan ng iyong pagpapasya kung paano maniniwala, kikilos at magpupursige, kahit pa ang buong mundo ay nagsasabing hindi mo kaya. Kung naunawaan mo ito, nakagawa ka na ng napakalaking hakbang patungo sa isang bago at naiibang buhay. At ngayon, kung nais mong magpatuloy sa iyong pag-akyat sa paglalakbay na ito, narito na ang susunod na video sa iyong screen. Sa panonood nito, makakagawa ka ng isa pang hakbang tungo sa pag-unlad ng iyong karunungan upang maging 1% mas mahusay kaysa sa kung ano ka ngayon. Maraming salamat sa pananatili hanggang dito at aabangan kita sa susunod na video.